Mahigit 10 katao sa Pozorubio, Pangasinan dinala sa ospital matapos malason sa kinaing itlog na maalat. Balitang tinutukan live ni Joan Ponsoy. Joan. CJ, sa ngayon nga ay nakalabas na mula sa pagamutan at nasa maayos na ring kondisyon itong 12 pasyente na itinakbo dito sa Pozorubio Community Hospital matapos ma-food poison dahil sa kinain nilang itlog na maalat. Nahilo, nagsuka, nagdumi at nanghina si Richie matapos kumain ng itlog na maalat na nabili nito sa suking tindahan sa pamilihang bayan ng Pozorubio, Pangasinan. 6 pang kamag-anak ni Richie ang sinugod sa Pozorubio Community Hospital matapos makaranas ng parehong sintomas 5 oras pagkatapos makakain ng itlog na maalat. Walang kakaiba, ma'am. Yung amoy niya, yung itsura niya, so far wala pong kakaiba. Ganun na ganun po talaga. Fresh na parang alam mong yung dating nakita mo yan pa rin. Ang ibang kasamahan sa trabaho nito, hindi na kinain ang nabiling itlog na maalat dahil sa sinapit nito. Sa kabuuan, 12 pasyente ang dinala sa Pozorubio Community Hospital matapos malason sa kinaing itlog na maalat. Iisa lang daw ang napagbilhan nila ng nasabing itlog. Then natanong namin yung vendor and sabi niya, majority of ng egg na binibili niya is coming from a certain source coming from Binalunan. Nagsagawa na ng inspeksyon ng otoridad sa sinasabing paggawa ng itlog na maalat. O sa amin, nakikita namin na ang pwedeng source of contamination baka dun sa lupa. Since sabi natin yung egg is very porous, pwedeng pumasok doon. Pinuntahan ng news team ang itinuturong na pagbilhan ng itlog na maalat. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag sa harap ng kamera pero itinigil daw muna nila ang pag-angkat ng mga ibinibentang itlog. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin muli ng live si Dr. Alfredo C., ang Chief of Hospital ng Pozorubio Community Hospital. So Doc, ano na po yung update natin sa investigasyon natin sa kaso nga ng food poisoning dahil sa pagkain ng itlog na maalat? So ang nagawa namin is yung mga pasyente na may natirang itlog. So meron silang natirang 7 itlog. Yun ay pinadala na natin sa regional office sa RESO para makita kung ano yung contamination o ano yung microbiome, ma-identify kung ano yung microbiome nandoon. Nagkaroon na po tayo ng kaso ng food poisoning dahil sa itlog na maalat. Posible bang iban itong mga itlog na maalat sa pamilihan ng Pozorubio? Hindi naman kailangan ipagbawal. Siguro maging maselan lang tayo sa pagpili o na tingnan natin kung may mga signs na pwedeng sira. Kaparis ng pag may crack yung itlog, ganon, o kaya pag binuksan mo medyo mabaho na talaga. At saka kung makita niyo yung itlog, kasi usually yan walang dry siya. Kung medyo pinapawis-pawisan o medyo basa, advice ko, wag na lang kainin. How about yung source talaga nung pinagkuhanan ng supply ng itlog na maalat? Anong suggestion natin sa kanila? As of now, hihintayin natin yung result noong pinadala natin mga itlog doon sa regional office para malaman natin kung talagang saan nanggaling para mabigyan natin ng solusyon kung specifically kung saan galing yung makita ng pan. Maraming salamat, Doc. Si Dr. Alfredo C., ang Chief of Hospital ng Pozorubio Community Hospital. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Joan Ponsoy.